So, good afternoon once again. So, andito na tayo sa pinaka-last sample natin sa topic na triple integral in spherical coordinates. Okay, tapos after nito, nasa fourth topic na tayo, which is yung change of variables. Pero, pag-isipan ko muna kung gagawin ko pa ng video yun, since yung last two topics natin, which are yung change of variables and surface area, are two basic, and I think you guys can do it alone. Pero I'll try to make another video about it naman. Pero ito muna inuna ko kasi ito yung medyo tricky and medyo kaya paano mahirap. Okay, so dito baliktad, no, 6 yung inuna ko kaya nang isolve sa previous video, tapos ngayon 5 naman kasi ito lang yung parang medyo mahirap-hirap na nakita ko doon. Okay, so dito, sabi niya dito, evaluate the triple integral of the function 5y squared over the region E dv, where E is the portion of x squared plus y squared plus z squared equals 4 with x is less than or equal to 0. So, same pa rin. Okay, wala pa rin pagbabago sa ating tawag doon, sa pagkuha natin ng mga limits, ganyan, tapos hanggang sa answer na lang agad kabod. Okay, so ang mga limits na natin kunan is si rho, si theta, at si phi. Okay, so dito, ano pwede natin, ang isa sa mga parang, for me kasi ito yung laging inuuna kong kinukuha dito is yung mga basic, yung mga madadaling kunin. Si rho ang una pwede kunin, or yung radius. So using yung concept pa rin kanina, yung x squared plus y squared plus z squared equals lang daw yun kay rho squared. So, ayun, palitan ko ng rho squared equals 4, square root parehas. So, magiging rho equals 2. Okay, so 2 yun, then coming from 0. So, 0 to 2. Kapag lang kasi naman talaga isa lang yung binigay na doon, automatic 0 agad yun kapag isa lang, okay? Pero pag dalawa sila, syempre, yun yung magiging kasi bounded sila eh. Pero to, since wala siyang boundary, 0 lang yan. Next natin dito is si theta naman. Theta naman natin, kinukuha natin yan pa rin yung top view. Okay, yan pa rin yung top view natin sa ating tawag doon, equation. Or sa mismong natin. So, itong sphere na to, kapag chinek natin yan sa graph, isang buong bilog yan. Kasi sphere nga eh. Yeah. Kaso meron na naman tayo, so decipher natin yung information. Sabi niya meron siyang restriction na x is less than or equal to 0. Meaning, ano yon? Negative lang ang x natin. X must be negative. Paano yon? Saan yung negative ng x natin? Simply, hatiin mo siya sa gitna. Pag hinati mo sa gitna, ito yung negative, yun yung positive. Okay? So, ito lang yung kailangan natin. Yan daw yung second limit natin. So, kung ito lang, so ano ba to? Half, as in, hinati siya sa mismong gitna. So, mga 50% siya kabod. Ang pagkakahati niya is vertically. Okay? Hinati siya vertically. So, yan yon. So, ano ba yung mga ranges na meron tayo dyan? This is pi over 2, tas to naman is 3 pi over 2. Therefore, yan agad ang limits natin. So, kung ito yung starting point natin, kasi nga, diba, counterclockwise yan. So, dito, to ganon. Pag ganyan. So, ang highest natin dyan is yung finish line, which is eto, dito siya nag-end. Therefore, it's 3 pi over 2. Tapos, yung lower limit natin is pi over 2. Tatandaan nyo guys, ito rin pala isa sa mga Q. Para mabilis rin natin ma-figure out, okay? Ang rho natin, okay, para ma-visualize nyo naman siya, ito, radius lang yan. Yan yung radius natin. Okay? Yung ating theta naman, ito dapat, lagi siya magre-range sa ganito. Theta must range from 2 pi to 0. Ganyan lagi. So, bawal ka magkaroon ng sagot ng 3 pi. Ay, bawal ka magkaroon ng limit, upper limit na 3 pi, ha? Dapat ganyan lang. Then, ito naman, ang ating phi naman, ang range ng dapat niyan ay pi to 0. So, from 0 lang, kunwari ito, dapat ganito lang lagi niyan ang itsura niyan. Kasi inclination lang naman yan, yung polar angle niyan. So, dapat ganyan lang siya. Parang protractor lang siya, guys. 0 to pi. Okay, dyan natin madadetermine. Bawal ka magkaroon ng
ng upper limit na 3 pi over 2, ganyan, bawal yan. Kapag ganyan yan, umabot ka dito, which is mali yon. Okay? So, yan, going back, okay, nakuha natin yung isa sa mga restriction niya. Sumunod, dun na, sa polar, sa ano na tayo, sa phi. Meron ba siyang restriction for phi? Wala. Kasi itong restriction niya na to, nasa x lang naman yan. Para lang yan kay yung theta. Therefore, kapag yun lang, kasi isa lang naman yung restriction niya. Yun lang naman yung sinasabi niyang restriction niya. Therefore, kapag wala siyang restriction para doon sa mismong phi natin, kasi yung phi natin, nasa in terms of z-plane siya. Or z-axis, z-positive axis. Nandiyan siya. So, wala siyang restriction para doon. Ibig sabihin yan, automatic, it's pi to 0. Kasi yun lang naman yung nire-range niya eh. Ganon siya. So, wag kayong papalito for that. Kasi, super importante nun. Okay? Kasi, tawag doon, basta yun. Kasi yun lang naman yung nire-restrict niya eh. Kasi nga, itong restriction na to, intended to doon para doon sa ano, sa isa. Kasi wala namang, hindi mo magagamit yung x kasi kulang eh. Pero kunwari nagbigay siya ng x, and, may ano siya ha? Ano siya? Sample lang. Kunyari, sample. Kaya sabi niya, and, z greater than or equal to 0. Yan. Magkakaroon na tayo ng bago na naman dyan. Di ko alam ang answer dyan. Pero syempre, magkakaroon tayo ng bago dyan. Hindi siya magiging pi over. Hindi siya magiging 0 to pi siguro. Kasi meron na tayong restriction for z na nun. Okay, so ganito lang naman siya. Tapos, after nyan, nakuha na natin yung limits. Then, ang pwede natin gawin dyan is, ganun pa rin. Lilipat na natin siya. So, sa triple integral, okay, ang pinaka nauuna dapat dyan lagi is, ay yung pinaka dulo, yung outer ng nasa integral mo is yung d theta. Kasi diba nga sabi ko, yung dv equal yan kay rho squared sin phi ano sin? D rho d phi d theta. So, d theta, ano ba yung theta mo? From 3 pi over 2 to pi over 2. Tapos, ang ating phi naman is pi to 0. At ang ating ang ating rho ay 0 to 2. Tapos, lipat natin yung 5. Yung y squared, 'di ba? As a y squared, bawal nga 'yan eh, 'di ba? Ano yung ipapalit natin diyan? Ang gagawin natin diyan is gagamitin natin diyan yung concept nga na kanina, yung kapag x daw equal daw yung kay rho sin phi cos theta, kapag yung y rho sin phi sin theta. Therefore, papalitan natin yan, i-squared lang natin to both sides. Okay, so magiging yan rho sin phi sin theta squared, tas yung dv, eto yon, rho squared sin phi d rho d phi d theta. Therefore, ito na yung working integral natin. Okay? Ganyan. Pero kung gusto mo pa 'tong i-simplify, nabo-board kasi yung 5, eto itong buon to. Kung gusto mo yan, magiging 5. Oh, yung rho, may squared doon, so rho squared, tapos sin phi squared, o sin squared phi, tas sin squared theta. Yan, ganyan yung simplified form niyan. Tapos, naka-times pa yan doon sa dito. 'Di ba? So, since may rho ka na naman doon, at may sin phi ka na naman doon, pwede ko na naman pagsamahin yan. So, magiging, ang working integral ko na doon, na pinaka working integral ay 3 pi over 2, pi to 0, 2 to 0, tas to, yung 5, kakopy ko constant. Yung rho natin, meron din, yung rho squared natin, meron din rho squared doon. So, rho squared, kapag nagmumultiply tayo ng same base or same variable, pagka-add natin ang exponent. So, 2 plus 2 is 4. So, 5 rho raised to the power of 4. Then, meron din tayong sign doon na phi. May sign din tayo na phi dito. So, pero squared yung isa natin. So, magiging cube. So, sin cube phi. Since wala naman tayong sin theta doon, kakopy na natin yung sin theta. Squared theta. Tapos, yung d phi,
D rho, D phi, D theta. Ito na yung pinaka working integral natin. Diba? Medyo madali lang siya. So, wag nyo lang kakalimutan or dapat kasi talaga like alam nyo yung mga terminologies sa math kasi minsan gumagamit sila ng mga terminologies na medyo hindi common or pero hindi rin naman eh. Ganun. O kaya dapat na-visualize nyo siya kahit di nyo siya i-graph. Ako kasi di ako may mag-graph eh kasi diba pangit drawing ko. So, isang bigay pala ng function, alam ko na agad kung ano yung kung saan siya naka-project, kung ano yung kung ano itsura mismo ng graph, ganyan. Tapos, decipher niyo yung information, kunin niyo yung kung ano yung mga kasi sa given lang naman eh. Tawag doon, as a problem mismo, doon mo makukuha yung mga given. So, once naintindihan mo siya ng maayos, makukuha mo siya. Okay? So, dapat dito sa ini-integral natin, dapat same time makukuha na 64 over 3 pi. Ayan. Pare-pares dapat ay makukuha ganyan. Okay? Kapag hindi kayo dito pare-pares, so, mali kayo. Joke. Pero yun. So, make sure na intindihan nyo siya. Huwag na lang siya basta-basta i-memorize kasi wala. Kayo din mahirapan kasi pag minemorize nyo yan, kapag na-distract kayo, ganyan, or iba yung problem, naka ibang pero same process lang, wala. Doon yung masasagot kasi naka-memorize kayo eh. So, make sure na intindihan siya. Tapos, ayun, yung algebra, lalo yung algebra nyo, tsaka trigo, like, i-practice kasi, yun yung lower math yun eh. So, dadalihin nyo yun hanggang higher math. So, hindi kayo lalo sa differential equation, hindi nyo maano yun kapag hindi nyo gamay algebra. Okay? So, yun. That's it.